dito pa lang sa unahang bahagi ng unit natin, mapapansin natin na motorcycle na ang datingan. Hindi siya mukhang e-bike talaga. Yes, So, napaka-futuristic ng datingan, ano? Mapapansin natin yung footboard niya, sobrang lapad, sir. So kahit na matangkad yung magdadrive, okay na okay, sobrang komportable pa rin niya talaga. Sa mismong susi niya, dalawang klase, sir, no? Meron siyang susi at meron din siyang remote. Ito yung pinaka-remote natin. Double tap lang natin tong gitna. So mag-ooperate na yung unit or mag-o-open na siya, guys. Ayan, no? Kung gusto naman nila, sir, ng anti-theft alarm, pwede naman natin pindutin itong naka-lock na button. Ayan. So ibig sabihin, ayan, no? Mag-a-alarm na yung unit natin. At ito pa napansin ko, sir, dito sa loob ng kanyang compartment, meron pa siyang isang safety. Itong safety breaker na tinatawag, guys. Ayan, no? Kapag ka naka-off yan, so kahit na anong switch mo dito sa kanyang susian or dito sa kanyang remote, hindi siya magbubukas. Ito yung mismong panel niya, guys. So kung makikita natin, meron letter P na naka-indicate dito, which is ito yung park mode na tinatawag. Safety features din ng ating unit yan. Kahit na anong pihit mo, pihit-pihitin natin yung ating accelerator dito. Kapag naka-park mode yan, may nakikita kayong P, hindi aandar yung unit natin, sir, ano? meron po itong 1,500 watts na dynamo motor. So yung 1,500 watts na yun, guys, kahit nasa ahon na kalsada mo siya gamitin, walang kaproblema. Aahon at aahon yung unit natin. We can charge this for 8 hours and that is already up to 70 kilometers na po na range. Uy, ito karaniwang kasing question sa atin to ng mga gumagamit ng mga electric bike kagaya ng ganitong unit, no? Gaano nga ba kalakas sa konsumo or matipid ba ang electricity consumption ng unit na to? Ito nga yung pinakamaganda sa Tara by Hatasu kasi less than 20 pesos lang yung makukonsumo nyo, guys. Pag nag-charge kayo neto, full charge na. Ganun katipid pala tong unit natin, ha? Yo, what's up, guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Tireless Vlogger nga pala. Sa video na to, meron tayong bagong ipapakitang unit sa inyo. Ito yung bagong release ni Hatasu na model ay Tara. Ito yung unit na katabi natin ngayon na napakaganda. Papakita ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo kung ano-ano yung mga specs at kung ano-ano yung mga features ng unit natin. At syempre, babanggitin ko na rin sa inyo kung saan nyo mabibili at kung magkano ang presyo nitong unit natin ngayong araw. Kaya naman kung nagbabala kayong bumili ng mga katulad nitong unit nito, syempre tamang-tama sa inyo itong video natin ngayong araw para magkaroon kaagad kayo ng idea sa mga specs or sa mga details na dapat nyo malaman sa mga bibili nyong unit katulad nitong Hatasu Tara na ipapakita natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy magsimula, guys, baka pwede nyo munang like tong video natin. Syempre, wag nyo rin kalilimutang i-share. Tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section dahil yung ginagawa nyo pagla-like at pag-share ng bawat video na ina-upload natin napakalaking bagay na yan or napakalaking tulong na yan dito sa ating YouTube channel maging dito sa ating Facebook page. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, like and follow nyo na rin itong ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong videong ilalabas or ilalabas pa katulad nito. So tara na, guys, simulan na natin to dahil excited na akong ipakita sa inyo, ipaalam sa inyo kung ano-ano yung mga specs at yung mga detalye ng unit na ipapakita natin ngayong araw. So dyan lang kayo, guys, tutok lang kayo. Samahan nyo ako today. Let's go. Okay, Sir Chris, start na po tayo. Alamin na natin kung ano yung mga specs ng unit natin ngayon. This is Tara by Hatasu, isa sa mga pinakabagong release po ng Hatasu Motors. Okay. Para po sa ating mga rider dyan na gusto pong bumili ng panibagong e-bike. Okay, tignan nyo, guys. Pansinin nyo kung gaano kaganda itong unit na ipinapakita natin ngayong araw. Mapapansin nyo, dito pa lang sa unahang bahagi ng unit natin is mapapansin natin na motorcycle na ang datingan. Tama ba, sir? Yes, hindi siya mukhang e-bike talaga. Yes. So, parang hindi mo rin mapapansin na low quality siya or gano'n. Napakaganda po yung ating design. Ayan, lapitan natin. Medyo i-focus natin yung harapang bahagi ng unit natin, guys. Ayan, dito pa lang sa may itaas na bahagi niya, parang motorsiklo na. Pagdating naman dito, ayan, talagang napakaganda ng itsura niya, guys. Ayan. Papansin natin, naka-disc brake na, sir, no? Yes, Tapos, meron na po siyang front disc brake para mas maganda and smoother yung kanyang control. Okay, tapos naka-size din na yung gulong, mataas yung ground clearance para kung sakasakaling dadaan sila sa matataas na humps, hindi na para sumayad yung kanilang unit. Yes, pwede ito kahit sa mga rocky na surfaces dyan sa sahig. Pag dadaan kayo, kung saan man, syempre, hindi naman tayo lahat nandun sa mga lugar na may smooth patag. Patag yung road. Kaya pala, napansin natin yung kanyang suspension dito, sir.
napakaganda ng pagkakagawa. Ayan o, tingnan nyo guys. Ito yung pinaka-suspension niya. Yung binabanggit sa atin ni Sir Chris na kahit na dumaan kayo sa mga mababato or malulubak na kalsada, hindi para mangamba kayo na matagtag itong unit natin. Silipin natin yung suspension niya dito sa likod guys. Ito yung suspension niya sa likod oh. Sobrang solid din. Sobrang solid din ang suspension niya sa likod. Talagang mapapansin mo na high quality yung ginamit sa kanyang suspension. Tapos kung papansinin naman natin, yung likurang bahagi ng unit, napakalapad. Taillight niya, sir. Talagang sobrang napakaganda. Parang napaka-futuristic ng datingan, ano? Yes, and malapad siya para at least makita agad ng driver na nasa likod. So, ibig sabihin, sobrang visible niya, lalo na sa gabi. Yes. No? Okay. Ito yung mga signals natin. Ayan, guys. Tapos, napansin natin yung plastic na ginamit dito is parang may pagka-smoke lens. Hindi siya yung talagang totally clear. Medyo black ang datingan niya. Ayan guys. Napakaganda. Tapos meron siyang lalagyanan ng plaka. Ayan, nakalagay na yan or naka-install na yung mismong brand natin, Hatasu. Tapos paikutan natin. Sandali, Sir Chris para makita muna nila kung gaano kaganda itong unit na ipapakita natin. So, mapapansin natin yung footboard niya, sobrang lapad, sir. Yes. Ayan, malapad yung footboard niya, guys. Kaya naman kahit na matangkad yung sasakay dito sa unit na to, hindi para masikipan siya na aabot yung kanyang tuhod dito. So kahit na matangkad yung magdadrive, okay na okay, sobrang komportable pa rin niya talaga. Kasyang-kasya talaga sila dito. Kasya talaga. So try natin i-open tong unit, guys So dito sa sa mismong susi niya, dalawang klase, sir, no. Meron siyang susi at meron din siyang remote. Yes. Ayan may remote siya. So mamimili na lang kayo rito guys kung gusto nyo, mas komportable kayo na naka-insert dito yung susi or i-remote nyo na lang. So pwede nyo na lang etong hook na to, isabit nyo na lang dito sa mismong lalagyanan ng sinturon, sir, no? Pwede. Tapos i-remote na lang natin. Ito yung pinaka-remote natin. Double tap lang natin tong gitna. So mag-ooperate na yung unit or mag-o-open na siya guys. Ayan kitang-kita nyo kung gaano kadaling gamitin. Kung gusto nyo naman i-off, pwede nyo lang din i-press to. Yan yung pinaka-naka-unlock na yan. 2 beses lang din, mag-off na yung unit. At kung gusto naman nila, sir, ng anti-theft alarm, pwede naman natin pindutin itong naka-lock na button. Yan. So, ibig sabihin, mag-a-alarm na yung unit natin. May mga safety measure talaga tayong linagay dito para at least safe yung inyong motor kahit naiwan nyo papunta sa trabaho. Yan, para hindi ka agad manakaw or wag manakaw yung unit na bibili natin kagaya nga ni Hatasu Tara. Tingnan nyo guys, napakaganda. So itong susi na to, pagka gusto nyong i-insert to dito, itong susi, sir, ito rin kasi yung susi para mabuksan natin yung compartment. Tama ba? Yes. Yung compartment natin dito is up to 10 kilograms yung kasya niya. Okay. At ang napakaganda pa, malaki yung laman niya. So, pwede nating pabuksan to. And also, yung compartment natin dito, kahit na maglagay ka ng helmet, kasyang-kasya. So, kung dalawa kayo at mag-iwan kayo ng gamit dito, pwede nyo ilagay dito sa ating compartment. Nice. Ng Tara by Hatasu. Eto, tingnan natin guys i-actual nating tignan. Okay, so ayan, pagka may magnanakaw ng unit natin at meron silang dala-dalang susi or parang yung gagamitin nilang mga tools na para gamitin, so nag-a-alarm siya. Tingnan mo sir lalagyan mo pa lang kanina ng susi, di ba? Nag-a-alarm na siya. So i-release lang natin yung alarm guys para yan, open natin. Okay, so ma-open na ngayon natin itong kanyang compartment. Yun. Okay. Yan, nakita nyo. So, medyo deep siya guys. Hindi siya kagaya ng ibang compartment na yung parang flat lang siya. So, meron siyang depth para pag naglagay kayo ng dito, ng kagamitan or ng helmet, tapos maglalagay kayo ng files, kahit damit sa ibabaw, kasyang-kasya po yan. Marami ang pwedeng mailagay, insert. Marami. Pati yung charger niya, kasi pwedeng isama. Pwedeng baunin. Nice. Okay, tignan nyo. At ito pa napansin ko, sir. Dito sa loob ng kanyang compartment, meron pa siyang isang safety. Etong safety breaker na tinatawag, guys. Ayan may safety breaker siya, which is kapag ka naka-off yan, so kahit na anong switch mo dito sa kanyang susian or dito sa kanyang remote, hindi siya magbubukas. So pwede nyo siyang i-lock or pwede nyo siyang i-off dyan sa mismong switch niya or dito sa safety breaker niya kung sakaling iiwanan nila yung unit para hindi ma-diskarga or mabawasan yung battery, di ba? Yes, definitely. Another added safety feature para sa ating mga
ano dyan, mga motorista dyan na gustong palaging safe yung kanilang motor and yung mga kagamitan nila sa loob ng motor. Yun. So kapag gagamitin nyo naman guys, pwede nyo siyang i-switch on. Okay. So maririnig nyo yung sounds na ganun para indicated para i-on nyo na yung unit natin. Okay. So close na natin. Nakita nyo naman kung gaano kalalim yung kanyang compartment at talagang marami kayong pwedeng mailagay. So kung makikita nyo naman yung ating seat dito, sobrang kapal ng foam, sir. Sobrang komportable at hindi masakit upuan. Diba? Hindi siya hindi siya sobrang matigas. Natural lamang siya na soft para sa maximum comfortability rin ng mga sasakay dito. Syempre, hindi lang naman ikaw, baka may kasama ka pa. All sides po yan ng ating ng seat natin dito is soft para mas maganda yung feeling na nakasakay ka naman sa ating Tarabay Hatasu. Okay, kaya naman kahit na long drive or pang malayuan mo gamitin itong unit na to, hindi makangawit yung likod mo or yung butt pagka nakaupo ka na dyan sa unit na yan. Di ba? So, meron tayong side mirror dito na talaga namang sobrang ganda rin, sir. Tsaka napapansin ko, walang grado, yung side mirror niya, guys. Ayun, sobrang natural. Natural na natural mo makikita. Kung ano yung makikita mo dyan sa likod, ayan, dyan, So, ganun din as is makikita mo dito sa ating side mirror. Sa panel, tingnan natin. Yun, tingnan nyo, ito yung mismong panel niya, guys. So kung makikita natin, merong letter P na naka-indicate dito, which is ito yung park mode na tinatawag. So safety ano niya rin yan, safety features din ng ating unit yan. So kahit na anong pihit mo, ayan makikita nyo, guys. Hindi siya biglang aandar. Kahit pihit-pihitin natin yung ating accelerator dito, kapag naka-park mode yan, may nakikita kayong P, hindi aandar yung unit natin, sir, Yes. Safe na safe yan, lalo na kapag may sakay silang bata. Syempre, bata yun, hindi natin alam. Biglang mapihit na ganun. So, aandar ka agad, magkakakos ng accident. So, ngayon, meron tayong safety features na nilagay dito, ayan, which is yung park mode nga, mas safe na natin magagamit itong unit natin. Kung gusto naman natin i-release to, sir, alam ko, i-press lang natin tong brake lever niya. Ayun. Di ba? Mawawala na yung park mode at makikita na natin ngayon dito yung kanyang speedometer, guys. So 0, ibig sabihin nakahinto kasi yung unit natin. So bukod dyan sa speedometer, makikita din natin dyan yung battery level at meron din tayo ritong kilometers range. Tapos meron din naka-indicate dito na ready, which is malalaman natin kung ready na yung unit natin. At dito na rin natin makikita syempre yung mga signals natin. May mga naka-arrow dyan. So dito, makikita nyo, meron siyang 1. Sir Chris, etong 1 na to, ito yung speed level na tinatawag. Meron tayong speed selector dito. Ayan, 1, 2, and 3. So meaning, depende nila or depende kung gaano kabilis nila gustong patakbuhin itong unit na to. So, speed level 1, gagawa nga pala tayo, guys, ng sample video na i-test drive natin to para makita natin or matrack natin kung gaano kabilis tumatakbo kapag nasa speed level 1 siya, speed level number 2 or 3. So yung pinaka mababa nyo or yung minimum speed niya is speed level number 1. Which means it's also beginner friendly. Sa mga bago pa lang sa e-bike, pwede natin piliin yung speed number 1 para po sa mga natin dyan, mga kakilala na gustong mag-aral pa lamang. Para at least hindi sila bigla ang umarangkada dire-diretso na naka-high speed na agad. Yun. So ngayon, sir, nakita na natin kung gaano kagaganda yung mga naka-install na parts at nakita na rin natin kung ano yung mga features ng Hatasu Tara natin. Ngayon, sir, alamin naman natin yung specs or yung power nitong unit natin. So simulan na natin sa motor watts or motor power, sir. Ano nga po ba yung motor watts or motor power ng unit na to? So meron po itong 1,500 watts na dynamo motor. So mabilis na po yun for an e-bike. That is 40 to 45 kilometers per hour. Okay, so yung 1,500 watts na yun, guys, kung di ako nagkakamali, kahit nasa ahon na kalsada mo siya gamitin, walang kaproblema. Aahon at aahon yung unit natin. Tapos naipakita natin kanina na speed level 1, 2, and 3, pwede mo pa siyang iselect sa speed level number 3, which is mas mag-i-insert ng power yung motor natin para mas makaahon ka sa mga matatarik na kalsada. Tama ba, sir? Yes, tama. Ngayon, sir, nabanggit natin yung ating motor watts or motor power dito. Banggitin naman natin yung specs ng kanyang battery. So yung battery niya is 72 milliamps po yan with 32 amperes
na capability. So, ibig sabihin po, we can charge this for 8 hours and that is already up to 70 kilometers na po na range. Uy, so ibig sabihin sa isang full charge natin dito, sir, 8 hours yung makukonsumo natin. Pero, yung 8 hours na yon, which is from drain to full charge. Yes. Ganun siya. Pero, nakadepende pa rin yun, guys, kung ilang battery percentage nyo na i-charge yung unit natin. Kasi, yung binanggit nga natin, from drain to full charge, 8 hours. Yes. So, kung kalahati pa, mababawasan yung charging time natin. Oo, 4 hours na lang. So, nabanggit mo, 70 kilometers yung range na pwede niyang marating sa isang full charge. Yes. Ngayon, alamin natin, Sir Chris, yung isang full charge ng unit natin, ito karaniwang kasing question sa atin to ng mga gumagamit ng mga electric bike kagaya ng ganitong unit, no? Gaano nga ba kalakas sa konsumo or matipid ba ang electricity consumption ng unit na to? Ito nga yung pinakamaganda sa Tara by Hatasu kasi less than 20 pesos lang yung makukonsumo nyo, guys. Pag nag-charge kayo neto, full charge na. Ganun katipid pala tong unit natin, ha? Biruin nyo, ha? 8 hours nyo siyang i-charge. Pero depende pa yun kung ilang level pa yung battery nyo. Tapos magagamit nyo na siya ng 70 kilometers na distance range. Yes. Ganun kalayo. Tapos 20 pesos lang, sir. Tama ba? Oh, less than 20 pesos even. Biruin mo, less than, ha? Less than. So, ibig sabihin, mas mababa pa sa 20 pesos ang magiging consumption natin sa ganitong unit. Kung magko-commute ka, sir, magkano na ang minimum ngayon sa jeep? 13 pesos, 13 tama ba? pesos, yes. 13 pesos. Papunta't pabalik ka. So, magkano yun? 26. Oh. So, palawal ka pa ng 6 pesos, di ba? So, malaki talaga ang matitipid mo kapag gagamit ka ng ganitong klaseng unit. Kaya kapag naghahanap ka, eto, available sa atin ngayon, si Hatasu Tara. Ano pa ba yung mga specs na dapat nating banggitin sa kanila rito, sir? Ito, pag may kasama kayo, guys, kayang-kaya po kayong dalhin ng ating Tara by Hatasu kasi this has a 150 kilograms na capacity para sa tao. Yun, 150 kilos yung pinaka-maximum load weight capacity niya, sir. Yes, and for example, kung dalawa kayong 68 kilograms, which is mabigat na yun for some, mabigat na yun para sa akin. Grabe, ano pa lamang yan 132, which is ano pa lamang, kasya na dito. Since 150 kilograms yung kanyang-kayang weight, kasama na dyan yung 10 kilograms po ng ating storage capacity for Tara by Hatasu. Ayun, balikan lang natin, sir. Nabanggit natin kanina dito sa unit na to, tumatakbo siya ng 45 kilometers per hour. Yes. So, mabilis na yun para sa isang electric bike, tama, sir? Yes. So, ganito. May mga nagtatanong din kasi sa atin, lalo ngayon, medyo alam naman natin, hindi na din lingid sa ating mga kaalaman na naririnig din naman natin sa mga news, di ba? So, nagkakaroon parang ng restriction sa mga electric bike, especially sa mga katulad ng ganitong unit na ipinapakita natin. So, kapag bibilin ba natin yung ganitong unit, 45 kilometers per hour yung speed ng ating unit, kailangan pa ba nating iparehistro or kailangan pa ba nating meron tayong driver's license kapag gagamitin natin yan? That is a good question. Actually, kahit hindi na. Why? Because the minimum limit for registration is 49 kilometers per hour. And this is maximum of 45 kilometers per hour, which is technically below the range limit po ng ating LTO registration for motorcycle. Okay, narinig nyo, guys, ha? So, huwag kayong mag-hesitate kung nagbabala kayong bumili ng mga electric bike kagaya nitong unit na ipinapakita natin kasi no need to register naman, no, sir, no? Tapos, no need to bring ng driver's license para gamitin tong unit na to. Pero mas safety pa rin, syempre, kung meron tayong mga ID na gagamitin para just in case na anumang mangyari sa kalsada, meron tayong pagkakakilanlan, di ba, sir? Yes. Okay. So ngayon, sir, alamin naman natin, total na ipakita na natin, nabanggit na natin kung ano-ano yung mga specs, kung ano-ano yung mga features ng unit na ipinapakita natin ngayon. Syempre, may mga magtatanong na dyan kung saan ba nila pwedeng ma-avail or mabili etong unit na ipinakita natin. So, since bago po yung ating, ngayon, yung ating e-bike, guys, kung gusto nyong makakuha ng ganito, just check our website and our Facebook page para sa Hatasu Philippines. And of course, sa mga interested guys, mag-inquire sa ating website and sa ating Facebook account, you can get this for as low as 54,900 pesos. At abangan nyo po kami because there might even be promos present at the time
when we release yung ating Tara by Hatasu. Yun. So ano pang hinihintay nyo guys? Sa mga gustong mag-avail ng ganitong klaseng unit, pasyalan nyo na lang yung kanilang website or yung kanilang Facebook page, or kung may contact number nga tayo na pwedeng ibigay sa kanila, sir, no? Yes. O nandyan sa comment section or description box ng video natin, tawagan nyo na lang sila para sa iba pang detalye or kung may mga katanungan pa kayo sa mga unit or sa unit na ipinakita natin. So ngayon, maraming salamat Sir Chris dahil nasamahan mo kami para ipakita, ibahagi sa amin kung ano yung mga specs or kung ano yung mga dapat nating malamang features sa bagong labas natin na Hatasu Tara e-bike. So baka meron ka pang gustong sabihin or baka meron kang gustong i-shoutout dyan, sir. Again guys, since bago yung ano natin dito, Tara e-bike, let's go. I-check nyo na yung ating website kasi pag may promo tayo at hindi nyo naabutan, sayang naman, di ba? Ayan, so thank you so much sa ating pagpakita ng Tara e-bike. And of course, shout out to all of our friends and sa ating Hatasu Philippines dyan. Hello to all of our staff and have a great day po. So maraming salamat din po Sir Chris at big shoutout na rin po sa Hatasu e-bike. More power and God bless po. More power Thank you so sa'yo. much.